Hi, Alma. Gusto ko lang sabihin na itong munting kwento na ito ay ginawa ko para sa'yo. Para mapakinggan mo, para mapasaya ka, at para maalala mo na ang buhay mo ay isang magandang kwento na hindi pwedeng palampasin. Alam ko na ngayon medyo mahirap magsalita, pero kahit tahimik ka, alam ko namang ang puso mo ay nagsasalita pa rin. Malakas, totoo, at puno ng kwento. Kaya habang pinapakinggan mo ito, sana magdala ito ng ngiti, konting kilig at maraming alaala. At kapag malakas ka na ulit, gusto ko marinig ang side mo. Yung mga detalye ng mga kwentong ikaw lang ang nakakaalam. Kung yung mga kalokohan ni Micah, ni Scooter, ni Kendra, at saka yung mga sikreto ng kabataan mo sa Pilipinas. So, this is just the beginning sa buhay mo ha, Alma. At ako lang ang tagapagkwento. Pero syempre, ikaw ang bida. At ikaw ang dahilan kung bakit ang simpleng araw ay nagiging makulay. Kaya pakinggan mo lang ito kahit tahimik kasi alam ko, lalaban ka pa. At habang lumalaban ka, hayaan mong ang mga kwento mo ang magpaalala sa'yo. Ang puso mong may kwento ay puso ring hindi sumusuko. Okay? So this is for you. These are the stories na nag-share mo sa akin nung tayo ay nag-i-stroll sa around Lancaster, others habang nasa Columbus tayo, sa Costco, sa Saraga, and many more during those quiet, beautiful days we spent just being together. Hindi ko man masabi lahat ng eksakto sa paraang sinabi mo, pero sinubukan kong buuin ang mga alaala mo, gaya ng pagkakahabi ng isang kumot na may lambing, pananampalataya at pagmamahal. Alam ko na ngayon, medyo mahirap magsalita, but even in your silence, your story still speaks. Your heart still speaks. So habang pinapakinggan mo ito, I hope it makes you smile. I hope it brings back those little moments, your childhood in the Philippines, your adventures in Ohio, your love for Mike, your love for people, and for your dog, your daughter, Micah. And when you're strong again, I'm waiting to hear the rest of it from you, okay? Yung mga detalye na ikaw lang ang nakakaalala, yung mga kwento, ng mga sikreto, at lahat ng mga kalokohan na masaya na bitin pa. So for now, hayaan mong ako ang magkwento, pero tandaan mo, ikaw ang bida at ang kwento mo ay hindi lang isang kwento, isa itong blessing, isa itong biyaya. So, basta tandaan mo, mahal ka namin, Alma. Andito kami, nakikinig sa kwento mong patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Okay, my love? So eto na ha. So, Alma, eto na ha. Umpisahan na natin ang kwento mo. So, let's begin. Noong unang panahon, sa isang maliit pero maliwanag na baryo sa Pilipinas, isinilang isang batang may ngiti na parang sinag ng araw. Pangalan niya, Alma. So, she was born in Cabanatuan City at lumaki sa Camp Tinio kung saan ang kanyang tatay ay isang sundalo. Matikas, magwapo at hinahangaan ng lahat. Ang kanyang ina naman, isang magandang may bahay na may pusong makadiyos. At si Alma, daddy's girl. Tuwing pupunta ang tatay niya sa kampo, kasunod na parang anino si Alma. Nakasuot ng simpleng damit, may palanggana sa kamay at laging nakangiti. Lumalakad sa paligid ng mga bahay ng mga sundalo palagi si Alma, nagpapanggap na prinsesa sa gitna ng kampo at nakikipaglaro sa mga anak ng mga kapwa sundalo. Napakaganda ng batang ito, sabi ng kanyang lola habang binabalot siya sa malinis na kumot. Parang bulaklak na sumibol sa gitna ng tag-init.
Lumaki si Alma na mapagmasid at malambing. Mahilig siyang maglakad sa bukirin, humawak ng paru-paro at makinig sa kwento ng matatanda habang kumakain ng manggang hilaw na may bagoong. "Lola, paano po ba sumasayaw ang mga bituin?" Minsang tanong ni Alma. At sagot ng lola niya, "Anak, ang mga bituin ay sumasayaw tuwing masaya ang puso ng isang bata. Kaya sigurado ako, gabi-gabi, sila yung nagsasayaw para sa'yo." So kahit umuulan, sasayaw si Alma sa ulan. Hawak ang kanyang palanggana na parang korona. Tuwang-tuwa sa mga patak ng langit. At kahit butas-butas na ang tsinelas niya minsan, kasi lakad siya ng lakad, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang pangarap, ang maging ilaw sa mundong madilim. Alma, habang pinapakinggan mo ito, sana maalala mo kung gaano kaganda ang iyong simula at gaano pa karami ang mga kabanata ng kwento mong dapat ibahagi. At pag malakas ka na ulit, gusto kong marinig ang iba pang bahagi nito mula sa iyo mismo. For now, ako ang sasambit pero ikaw ang tunay na bida. At ang kwento mo, hindi lang kwento ng isang babae. Ito ay kwento ng pananampalataya, pag-ibig at liwanag. Mahal ka namin, Alma, at andito kami habang handang makinig sa kwento mong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Okay, ito naman ang isa pang kwento, Alma. Okay, ang chapter naman na ito ay tungkol sa kay Alma at ang kapitbahay nila na mangkukulam. Ayan na, Alma, tuloy natin ang kwento mo. So, nung nasa kabanatuan kayo, maliit ka pa nun, medyo kulot ng konti ang buhok mo, mahiyain ka pero matapang ka naman. Pero guess what? Meron kang kapitbahay na medyo kakaiba. Sabi-sabi ng mga tao, mangkukulam daw siya. At ang chika pa, hindi ka raw niya gusto. Pero si Alma, hindi natakot. Hindi dahil matapang lang siya, kundi dahil may isang taong mas malakas kaysa sa kahit na anong kulam ng sinasabi, ang nanay niya na napakalapit sa Panginoon. Araw-araw, nagdadasal ang nanay mo. Tahimik lang pero buong puso. Hindi kami matatakot kasi kasama namin ang Diyos. Yan ang sabi palagi ng nanay mo. At diba, Alma, naalala mo yon? Parang unti-unting nawala ang takot. At isang araw, ayun na, parang nawala na rin ang ingay ng kapitbahay niyo sa paligid. Hindi ka na natakot at hindi na rin siya nanakot. Tumahimik ang paligid. Sabi nga sa Psalm 91, ang taong naninirahan sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Kaya kahit may bruha pa sa tabi-tabi si Alma, naku, chill lang siya. Hindi ka tinablan ng takot kasi mas malaki at mas malakas ang dasal ng isang ina. At mas malakas ang pagmamahal ng Diyos. Kaya from that day, natuto na si Baby Alma. Hindi lahat ng kwento ng takot ay dapat katakutan. Minsan, reminder lang yan na may mas malakas na nagbabantay sa atin. So, ang pangatlong kwento natin ay si Alma at ang unang araw niya sa school. So, ayun na nga, Alma, pagkatapos ng adventure mo sa kapitbahay mo na witch, dumating na ang bagong kabanata, ang eskwela naman. Naalala mo pa ba yon, yung unang-unang araw mo, may baon kang pencil, papel, at syempre, pandesal na may palaman. Pero kahit excited, medyo kinakabahan ka kasi ang daming bagong mukha. Tahimik ka lang sa umpisa, pero sa gilid mo, may isang batang ngumiti sa'yo. "Hi, anong pangalan mo?" Sabi mo, "Ako si Alma." At doon nagsimulang isa sa mga unang pagkakaibigan mo. Mabilis kang natuto, marunong ka nang magsulat ng pangalan mo agad-agad. A, L, M, A, Alma. Ang linis pa ng sulat mo.
Tuntua si teacher. Sabi niya, napakabait at masipag nitong batang ito. Tapos nung recess, ayun na, takbo dito, takbo doon. Minsan nahulog ka sa basanda mo, pero tumayo ulit. Walang iyakan. Sabi mo pa raw noon, okay lang yan, hindi naman ako nadumihan sa puso. Ay, ang drama talaga ng prinsesa. So, at gabi-gabi, pagka uwi mo, nagkikwento ka sa mama mo. Ma, pa, ang dami ko pong natutunan. Marunong na po akong gumuhit ng bahay. May bubong, may puno, at may aso pa. Ang cute-cute mo raw noon, Alma. Parang maliit na sunshine na may school bag. At doon na nagsimula ang love mo sa pag-aaral, sa kwento at sa buhay. Dahan-dahan kang lumalaki, hindi lang sa katawan kundi sa puso. Kasi kahit na maliit ka pa noon, malalim na ang pagkaintindi mo sa kabutihan, sa respeto, at siyempre sa pakikipagkaibigan. So, isang kwento naman ay ang tag-araw, si Alma at ang tag-araw ng halakhak at halo-halo. O, eto na Alma, summertime na sa baryo, sa camping nyo. Walang pasok, walang homework, at syempre, walang sapatos. Kasi mas masarap tumakbo sa lupa na walang tsinelas, di ba? Gising na gising ka tuwing umaga, parang manok na excited mag-greet ng araw. Minsan, habang nagwawali si mama sa harapan ng bahay, ikaw naman ay abala sa paghuhuli ng tutubi o paminsan-minsan tumatakbo para lang mahuli ang sariling aninong. Favorite mo raw noon ang halo-halo, yung may yelo, saging, gulaman, at lalo-lalo na yung malapot na gatas. Tapos, hihigupin mo hanggang sa walang matira kahit patak. Mainit pero masarap ang buhay, sabi mo raw noon. At tuwing hapon, andyan na naman si Alma sa may sapa, naglalakad sa mga bato at kumakanta ng kanta ng Batang Malaya. Naku, hindi ko naman maalala kung ano yung kanta mo, no? Pero parang ang salita mo ay parang ako'y batang masaya kahit araw ay mainit na, basta may larong kasama at kwento ni Lola'y tumutula. Something like that, okay? So, minsan, may bike ka pa na medyo kalawanganin, pero mahal na mahal mo. Tapos sumisigaw ka pa ng, wee! Kahit one girl lang siya. Freedom Alma style. Tapos sa gabi, habang malamig na ang hangin at may bituin sa langit, hihiga ka sa kama ninyo, katabi si mama o kay si papa. Alma, wag mong kalimutan magdasal, sabi nila. At ikaw, tahimik lang, pero kumikislap ang mga mata mo. Salamat po Lord, sa araw na ito, masaya po ako. Sa ngayon naman, ang ating ikikwento ay si Ate Alma at ang kambal na prinsesa. So pagkatapos ng mga tag-arawat na puno ng sayawan at tutubi, kantahan, dumating ang isang malaking sorpresa sa pamilya ni Alma. Isang araw, may narinig siyang iyakan na 2 sanggol. 2? Tanong ni Alma. As in twins? Kambal? At ayun na nga, pinanganak na si Army at si Annalyn. Parang 2 munting anghel na isinabit sa langit, tapos ibinaba para kay Ate Alma. Hindi biro ang 10 taong agwat nila. Habang ang isang bata ay naglalaro pa ng goma at Chinese garter, si Alma naglalaban ng lampin, nagpapalit ng lampin at minsan naglalampaso pa habang may batang karga. Pero alam mo, hindi siya nagreklamo. Pero sa totoo lang, proud nga siya. Bantay ako ng mga kapatid ko, sabi niya. Ako ang ate nila. Ako ang guardian ng kambal na prinsesa. Sabi ni Mama, si Alma raw ang pinakamagaling na babysitter sa buong barangay. Lagi niyang sinisigurado na malinis sa mga bata. Hindi sila makakasakit at syempre, lagi may baby powder. Mabango dapat. Pag umiiyak si Army, heto na si Alma. Psst,
Ate is here. Sanse is here. Pag giniginaw si Annalyn, ayun, yayakapin niya at kakantahan ng sariling lalabay. Tulog na baby, huwag nang lumuha, si Ate Alma laging kasama. So walang araw na lumipas na hindi niya iniisip ang kapakanan ng kambal. Walang laro na mas mahalaga kaysa sa pag-alaga. At dahil doon, lumaki sina Army at Annalyn na may pusong malambing at may alaala ng isang ate, ng isang sanse na parang nanay na rin. Laging andyan, laging maaasahan. So, ito namang kwento na ito ay tungkol sa i-title natin na si Dalagang Alma at ang kilig na parang kuliglig. So, lumipas sa mga taon at si Alma na dati kargadora ng lampin at tagapunas ng pawis ng kambal, unti-unti nang naging dalaga. Ang ganda mo na, Alma, sabi ng mga tao sa paligid. Maputing balat, mahaba ang buhok, may ngiting hindi matibag kahit ng ulan o ng problema. Pero teka, hindi lang gandang meron si Alma. Matapang siya, madiskarte at matalino. Alam niya ang tama at hindi siya natatakot magtrabaho para sa pangarap niya. Pero syempre, kahit si Ate Alma, tinamaan din ng kilig. Yung tipong may batang nag-aabot ng candy tapos biglang tatakbo, hiyang-hiya. O kaya may batang lalaki na biglang nagsusuklay ng buhok. Pagdadaan si Alma, aba, obvious ba? So minsan, may prom sa eskwelahan. Hiniram ni Alma ang heels ni tita at nagpabango kay mama. Pagdating niya sa gym na may makulay na mga banderitas, tumigil ang mundo. Si Alma ba yan? Para namang artista. Tapos ayun, may dumaang slow dance at kahit hindi siya sumayaw noon, kinilig pa rin siya sa musika. Pero hindi love life ang prioridad niya noon. Ang gusto niya, magtagumpay, makapunta sa abroad, matulungan ng pamilya, at makapaglingkod sa mga tao. Sa puso niya, may apoy ng pangarap at habang isang kabataan o ang ibang kabataan ay abala sa pag-aayos ng buhok, si Alma abala sa pag-aayos ng kinabukasan. Hindi siya perpekto. Minsan din napapagod, minsan umiiyak sa gabi. Pero gaya ng palaging ginagawa ni Mama, nagdadasal siya. Lord, bulong niya sa gabi, alam kong may magandang plano ka sa buhay ko. At totoo nga, kasi alam mo Alma, bawat luha mo noon ay naging binhi ng kagandahan ng buhay mo ngayon. So, ngayon, susunod na tayo sa unang beses ka nagtrabaho at yung journey na nakapunta ka rito sa Amerika. Okay?